Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship
fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI and INC mga kapatid. Napaka-excited ko kasi ilang taon ding wala akong debate ng MCGI at INC. I think 3 years or 2 years ata mga kapatid. So excited ako sa magiging debate ngayon. So ang topic natin mga kapatid ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. So affirmative dito si Brother Mario ng MCGI at negative naman si Brother L ng Iglesia ni Cristo mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa 10 minutes sa rebuttal, tapos 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, so since bago lang si Brother L sa ating platform, no, so gusto kong basahin ng buo. So rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 mga kapatid, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian mga kapatid. Magpapaliwanag ng 10 seconds pagkatapos, 20 seconds pagkatapos nito. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay yung categorical answer at maaari kong ilitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi kayo makasagot ng direkta sa tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yun na yung tinuturing na pinakasagot nyo sa tanong. So, tumawag lang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. At walang objection mga kapatid pag gumagamit ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, so magbibigay kayo ng talata. So pwede niyang banggitin ang hinahanap niya either sa unahan, sa ulihan, o sa gitna ng kanyang sagot mga kapatid. Hindi kailangan na yung pinakaunang sasabihin niya yung hinahanap ha. So dito mga kapatid, at meron din akong pinapahintulutang sagot gaya ng salitang wala. So pag sinabi niyang wala, tinatanggap ko yan as a valid answer. Rule number 5 mga kapatid, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At sa unang cross, kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, ay katulad nito, automatic next question ko yan. At sa rebuttal, maaari na itong itanong ang lahat. Inilatag man or hindi inilatag. So, yung mga hindi nakakaalam mga kapatid ng rules na ito, bakit ginawa ang rules na ito? Kasi sa experience ko sa debate mga kapatid, maraming mga debater noon, na gumagawa sila ng tanong na kahit hindi nila pinapakinggan ang kanilang katunggali, so nagsusulat na sila. Gusto ko lang mga kapatid i-promote na dapat makinig yung ating opponent mga kapatid para doon siya magtanong sa inilatag. So yun lang naman yung pinaka-purpose at para to be fair and maging talagang doon tayo tututol sa kanyang nilatag. Sa first stand lang yan ha. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Kahit pa mga kapatid ay pwede ito sa inyong iglesia or sa inyong grupo. At pero meron akong pinapahintulutang mga salita mga kapatid. Gaya ng mga demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, mga ganun mga kapatid, pwede pa yan sa akin. At rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko
Yung mga ganyan na tanong mga kapatid, hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit meron din kayong karapatan na itanggi at hindi sagutin ang tanong dahil doon sa nature ng tanong mga kapatid. Rule number 11, disconnection time limit. So meron tayong 7 minutes para makabalik kung hindi nagre-respond ang ating debater na na-disconnect. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagsisira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, kung nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sumasang-ayon po. Sang-ayon po, Bro Rasa. Okay, thank you. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sumasang-ayon ako. Okay, so yun yung ating confirmation. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nagsimula ang pag-uusap na ito at ito na nga ngayon, nagkaharap na kayo. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi sa mga makakapanood po ng video na ito. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. Salamat po sa Diyos sa araw-araw na binibigay sa ating buhay at kalakasan, gayon din sa ating mga pamilya. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Nagsimula ang debate na ito dahil ako po ay hinamon nito ng ating kapatid na INC. Kaya muntik nang hindi matuloy, pero dahil nga porsigido siya na talagang magkaroon kami ng pagdedebate, niloob na ng Diyos na matuloy. Kahit na ako'y busy ngayon, talagang ayokong masira pagdating sa pag-uusap kay Rase. Kaya talagang niloob talaga ng Diyos na matuloy na ito. Patutunayan ko na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Salamat sa inyo mga kapatid. Okay, so yun yung ating affirmative, si Brother Mario ng MCGI mga kapatid. Dako naman tayo sa tututol ng ating paksa. Pakilala ka kapatid. Hello, magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Bro El, isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nakilala ko si Bro Mario sa FB dahil nakikita ko yung mga post niya na marami daw siya nakakalaban na mga ministro at natatalo niya. Kaya unang hamon ko sa kanya, magdebate kami in written, hindi live. Pero sabi niya live, kaya pinagbigyan ko siya. Sana makinabang tayo sa pag-uusap namin na ito at masaliksik natin kung kaninong aral o espiritu ang tunay na nasa Diyos. Sana makinabang tayo lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay mga kapatid, yun yung ating negative Brother L ng Iglesia ni Cristo. So sa mga nasa live mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming sa mga forum na alam ninyo, mga debate forum, or mag-comment kayo mga kapatid ng @highlights or @followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends dyan sa ating live ngayon. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan mga kapatid na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Brother Mario ng MCGI, your time starts now bro. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. No? Narinig nyo yung kanyang sinabi. Nagdo-double yung ano ko Bro Rasa, paki-mute yung isa. Narinig nyo yung kanyang sinabi, sabi niya sa akin, marami raw ako natatalong mga INC. Sinabi ko raw. Alam niyo mga kapatid, hindi ako may sabi niyan.
Ang may sabi niyan yung mga nakakapanood ng debate sa TikTok. Yan, kasi marami akong sinako na the revealers eh. O ngayon, kapatid, no? Magpapahayag tayo. Sabi sa aklat ni Micah, Time stop na ba? Nawala si L. Tawagan natin ulit. ayo, hindi niya maririnig. Yun, bumalik na. Hello bro, sorry may tumawag. Sige, sige. Sige. So, proceed tayo, Brother Mario. Okay, nais ko pong simulan yung ating pag-aaral dito po sa aklat ni Micah ng 5:2. Ito po ay prophecy at ang nakasulat po ay ganito. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel na ang kanyang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sabi sa aklat ng Micah ng 5:2, merong lalabas na mula sa Diyos na doon sa Bethlehem na ang kanyang pinanggalingan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yan po ay prophecy. Yan po ay lalabas sa Bethlehem. At alam nyo mga kapatid, isa sa pinatototohanan ng Biblia na yan po ay natupad. Ipinanganak ang isang bata sa Lucas 2:4-7 na anak ni Maria na ang ating Panginoong Hesus nung siya'y magkatawang tao, ipinanganak siya sa Bethlehem. Ngayon mga kapatid, no, natupad yung sinasabi sa aklat ni Micah ng 5:2 na ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa sa magpupuno sa Israel na ang kanyang pinagbuhatan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yung lalabas pala na yon, mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya yan po ay natupad sa kasulatan mga kapatid. Ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, katunayan na siya'y nagkatawang tao. At ang kanyang pinanggalingan ay mula ng una. Yan kapatid, no? At yan po mga kapatid ay pinatototohanan ng ating Panginoong Hesus na siya talaga ay Diyos na nagkatawang tao. Ganito ang sabi sa John 8 ng 23, ganito po ang ating mababasa. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Yan, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Taga-rito kayo, hindi ako taga-rito. Yan kapatid, no? Pinapatunayan ng ating Panginoong Hesus na hindi siya taga-sanlibutan. Siguro kung may isip ka, kung malinaw ang utak mo, mauunawaan mo. Hindi taga rito si Jesus, hindi taga rito si Kristo. Diyos to na nagkatawang tao. Ang pinagtataka ko, itong mga INC, hindi nila maintindihan tong mga talatang to Alam nyo kung bakit mga kapatid? Meron kasi silang pasugo na nanggaling kay Manalo na ang sabi doon, tao si Kristong nangaral, tao nang papanik sa langit, tao na nang nasa langit, tao pa siya nung paparito. Yan may pasugo sila niyan, may copy ako nandito sa akin Sabi, tao daw si Kristong nasa langit. Alam niyo mga kapatid, yung palang Kristo ng iglesia ni Manalo, iba. Tao nung nasa langit, tao rin ng paparito. Pagka taong nasa langit yung Kristo nila, syempre ang tao tumatai ang kapatid. Time stop mo na. Bro, meron kasi akong parang wala naman sa rules bro, pero yung pagtawag ng mga iglesia bro, gaya ng iglesia ni Manalo o Okay, gets ko na so, po. Salamat bro. Okay, tuloy. Okay, ngayon, kung yung Kristo nila tao sa kanilang iglesia, sa kanilang paniniwala, syempre mga kapatid, kung iisipin natin, taong nasa langit, sabi sa kanilang pasugo. Syempre pag tumai yun, tanong, may CR ba sa langit? Pag naghugas ng puwet yung Kristo nila, may tabo ba sa langit? Pag tumai yun, bumagsak yung tae nun dito sa lupa, taong nasa langit ayon sa pasugo babagsak dun yung sa tulis ng iglesia nila. Pagbagsak nun sa tulis ng iglesia nila, mahahati yon. At pagbagsak nun, babagsak yun sa paan ng ministro. Ang hirap linisin nun. Kasi yung Kristo nila, tao.
tumatai ang tao eh. Sa langit ba may inidoro? Yan ang nakakapagtaka sa kanilang iglesia. Alam niyo mga kapatid, no? Ang Panginoong Hesus kasi, sabi niya sa John 6:62, sabi niya sa mga apostol, ano nga kung makita niyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ito palang Panginoong Hesukristo natin, talagang tagalangit siya. Pinapatotohanan niya, tagalangit talaga siya. Sabi niya, ano kung makita niyo ang anak ng tao umaakyat sa kinaroroonan niya ng una? Yung palang langit, kinaroroonan niya na ng una. O kaya pala lahat ng mga bagay dito sa lupa, sabi ni Apostol Pablo sa Colosas ng 1:16-17, ang lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Yan no? Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ito palang mga lahat ng narito sa lupa at lahat ng mga bagay na nasa langit, nilalang pala yun sa pamamagitan ni Kristo at ukol sa kanya, para sa kanya. Sasabihin nyo, tao, hindi Diyos. Sa 17, sabi diyan, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Siya pala ang una sa lahat ng mga bagay Tao ba yon? Una sa lahat ng mga bagay? Lahat ng mga bagay nabubuhay dahil sa kanya saan ka nakakitang taong ganun? Una sa lahat ng mga bagay. Nauna pa sa langit. Tao. Pambihira. Alam niyo mga kapatid, no? Sa Biblia, sinasabi ng Biblia, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Bakit? Jan 1:3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala sabi ng Biblia sa Colosas ng apostol, lahat ng mga bagay ay nabubuhay sa kanya. Kasi nga, lahat ng mga bagay nilalang sa pamamagitan niya. At ayon kay Apostol Juan sa Jan 1:3, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala siya. Kasi nga, bakit? Unang Korinto 1:24, ngunit sa mga tinawag, maging mga Hudyo man o Griego, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala, sabi ng mga apostol, hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Yung pala, sabi ng apostol, ipinagtapat ni Pablo, siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Karunungan at kapangyarihan pala ng Diyos si Kristo, kapatid. Tapos sasabihin mo, tao. Saan ka naman nakakitang tao, may kakayahang lumalang. Kahit nga buhok, sabi ng Biblia, hindi mo kayang lalangin buhok mo Hindi mo kayang gumawa kahit isang pirasong buhok mo. Yan no, kapatid, no? Si Kristo pala, siya pala yung karunungan na itinalaga ng Diyos bago lalangin ang sanlibutan. Unang Korinto 2:7-8. Ganito ang ating mababasa. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Yung palang karunungan, itinalaga yun ng Diyos Si Kristo yun na nilalang ang mga sanlibutan sa pamamagitan niya sa ikaluluwalhati natin. Sabi ni Pablo yan sa mga taga-Korinto. Tuloy ang basa. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutang ito. Hindi raw siya nakilala ng sinumang pinuno. Kaya nga yung leader nyo, hindi siya kilala akmang sa kanya yung kasulatan Hindi niya kinikilala si Kristo Sabi diyan na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising-di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung nakilala lang sana, hindi nila ipinako yung Panginoon ng kaluwalhatian. Yung Panginoon na nanggaling mula ng una, mula ng walang pasimula. Ang kanyang pinagbuhatan ayon sa Micah 5:2, mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung nakilala nila, di sana nila pinako. Ang masakit sa ating panahon, mga kapatid, meron pa ring mga iglesia hindi kinikilala si Kristo Tama yung sabi sa aklat ng Ecclesiastes Ang lahat ay nangyari na at ang lahat ay mangyayari pa. Hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Kaya totoo nangyayari. Maraming hindi kumikilala kay Jesus Pag hindi kinikilala si Jesus ayon sa unang Juan 2:22, pag hindi mo pinapahayag yung Ama pati Anak, antikristo ka.
Sabi ng Biblia. Kailangan dalawa ipapahayag mo Ama pati anak. Pag pinapahayag yung Ama pati anak, antikristo ka. Tanong, sino bang iglesia ang hindi nagpapahayag sa anak? O, di ba? Tao lang sa kanila si Kristo. Tao ng mangaral, tao ng umupo, tao ng gumulong, tao ng tumayo, tao ng maligo. Yan yan sa pasugo nila Nagkatawang tao nga, kapatid. Walang problema sa pagiging tao kasi nagkatawang tao. Ang tutulan mo yung pagiging Diyos. Yan, babanat yan, John 8:40. Taong nagsasaysay ng katotohanan, John 17:3. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ako sa makatuwid, iyong sinugo. Unang Timoteo 2:5. Isang tagapamagitan, taong Kristo Jesus. Lahat ng binabasa nila, puro pagkatao Ayaw nilang basahin yung pagka-Diyos. Kaya iglesia na ito, ligaw Yan mga kapatid, no, huwag kayong aanib. Sa lahat ng iglesia, yan ang huwag niyong aaniban. Bakit? Biruin nyo yung tagapagligtas, sobrang ibinaba nila mga kapatid. Mataas pa yung leader nila kapatid, anghel. Samantalang si Kristo, tao. Pambihirang aral yan, no? Sa bagay, hindi na ako magtataka kasi ibong mandarigit nga ng pabo, maraming pabong makukuha yon kasi ibong mandarigit yan mga kapatid, no? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother L ng Iglesia ni Cristo, 7 minutes, your time starts. Wait lang bro. Mag-ready lang ako bro. Saglit lang. Okay. Teka. Shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live. Kung gusto nyo yung mga ganito pag-uusap, again, you can share this mga kapatid or you can comment at highlights or at followers para mas madami pang makapanood. Okay, ready na ako. Okay na bro. So 7 minutes, Brother L. Your time starts now bro. Thank you, Bro Rasha. Unang tanong, nilatag mo yung Mika 5:2. Ano ang sabi? Nailabas o ilalabas pa lang ng Diyos? Nailabas or... Mula sa iyo ay lalabas. At yung lalabas, ang kanyang pinanggalingan mula ng una, mula ng walang hanggan. Hindi tao yung lalabas na yun. Galing yun sa mula ng una mula ng walang hanggan. Okay, sinabi mo ilalabas. Kailan ilalabas? Noong wala pang sanlibutan o meron ng Bethlehem, nakausap ang Diyos. Categorical. Wala pang sanlibutan. Siya kasi yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos ayon sa unang Korinto 1:24 Ang katunayan, sa Kawikaan ng 8 ng 22, inari ako ng Panginoon nung pasimula ng kanyang lakad, sabi nung karunungan. Wala pang nililika, inari na siya ng Panginoon yung karunungan. Si Kristo yon, unang Korinto 1:24. Ang tinatanong ko kasi, sige, next question. Ang itinatanong ko, kung sino yung ilalabas ng Diyos. Kasi sabi mo, nailabas na, di ba? Sino yung ilalabas ng Diyos? Nakausap ng Bethlehem. Nakausap ng Diyos sa Bethlehem. Okay, sagot ko, dalawa kasi yung pagkalabas sa kanya Yung unang-una, bago lalangin ng sanlibutan, Kawikaan 8 ng 22-31. Yung pangalawa, yung Hebreo 10:5, yung pagkakatawang tao yon. Yung lalabas sa Bethlehem. Sabi doon, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Yon, ipinanganak sa Bethlehem yon, natupad ang kasulatan sa Maika 5:2. Next question. Ibig sabihin, dalawang beses ipinanganak o inilabas ng Diyos si Kristo? Yes or no? Yes or no? Yes. Unang-una siyang inilabas, yung karunungan sa Kawikaan ng 8, inari ako ng Panginoon nang pasimula ng kanyang lakad. Ngayon, nung magkatawang tao siya, lalabas sa Bethlehem yon. Hindi ibig sabihin, dalawang beses lumabas na literal sa Diyos. Lalabas sa Bethlehem kasi nga nagkatawang tao. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao yon, nag-e-exist na siya, nailabas na siya ng Ama kasi siya yung karunungan. Next question. Sinabi mo sa John 23 na pag taga-langit, hindi taga-ibaba, ay Diyos. Ang tinutukoy ba na taga-langit dyan, si Kristo lang o hindi? Yes or no? Dito sa John 8:23, sarili niya yung tinuturo niya, yes. Kasi siya ang nagsabi niyan kayo yung mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Sarili niya yung sinasabi niya dyan. Walang iba. Taga-itaas talaga siya Hindi siya taga rito, sabi niya. Kaya nga hindi tao yan, kapatid Diyos yan. Nagtataka nga ako sa iglesia nyo Bakit pinipilipit nyo mga talata? Next question. Paano yung mga apostol na sinabi ni Kristo na hindi rin sila taga-ibaba?
Diyos rin ba sila? Ibang context naman yon. Siyempre, nakapagmana sila ng buhay na walang hanggan eh. Kaya, meron na silang parte sa langit. Iba naman yung kapatid. Iba naman itong sinasabi ni Kristo. Kaya ligaw talaga iglesia nyo eh. Sabog-sabog aral nyo eh. Damay-damay eh. Next question. Next question. Sabi mo, ang tao pag nasa langit, nagugutom pa, saka tumatae. May nabasa ka ba sa Biblia na ang tao sa langit magugutom pa? Wala. Wala. Aral nyo yun eh. Sabi nyo, tao nung nasa langit, tao nung bababa, tao nung mangaral, tao nung pumanik. Aral nyo yun eh, taong nasa langit, siyempre ang tao tumatae. Kaya nga nagtataka ako sa aral nyo eh. Pag tumae yung Kristo nyo, babagsak sa iglesia nyo, dudume. Babaho iglesia nyo. Kasi tao yung Kristo nyo. Mali yan kapatid, Next maling question. aral yan. Pag ang tao ba hindi kumakain, tatay ba yun? Yes or no? Ha? Pwedeng tumae kahit hindi kumakain. Kasi ano yun eh, pwedeng nung kinain niya nung nakaraan, pwede niya pang itai yun. Kaya nga yung Kristo niya, nagtataka ko, tao eh, taong nasa langit eh. Wala namang inidoro sa langit pag tumae Kristo nyo. Yung Kristo namin, hindi. Katawang ukol sa Espiritu yon. Unang Korinto 15:45. Next question. Sabi mo sa John 6:62, sa langit daw nanggaling si Kristo. Alam mo ba ang konteksto ng John 6:62 kung ano yung tinutukoy na pag-aakyatan ni Kristo? Yes or no? 10 seconds ako. Ang sabi ko sa John 6:62, hindi ganon. Sabi ko, kung makita niyong umaakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, yun ang nakasulat eh. Next question. Ano ang tinutukoy na kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Yung kaharian niya sa langit. Diyan 18:36, ganito ang sabi. Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanlibutang ito, ang aking mga alipin ay makikipagbaka. Yan ang sabi niya kay Pilato. May kaharian siya sa langit. Wait lang. Yun yung kalagayan niya. Hari yun eh. Hari ng mga Next hari question. yun. Diyos Next pa yun. Sabi mo, may anak ng tao sa langit nanggaling. May anak na ba ng tao sa langit? Noong Objection, una? moderator. Wala akong sinabing, Wait lang. Objection, affirmative, ano yan? wala akong sinabing may anak ng tao sa langit. Ang may sabi nun si Manalo sa pasugo nila, taong nasa langit. Hindi ako may sabi. Si Manalo, sisihin mo, tanungin mo dyan, wag ako. Okay. Meron bang counter objection? Wala daw siyang sinabing gano'n? Talata eh. Okay. So, ganito mga kapatid. Ito yung judgment natin. Brother Mario, during cross kasi, lalo na pag nagtatanong, hindi ako judge either sinabi mo yun or hindi ha. So, tinatanggap ko pa din yun as a valid question ni Brother Masasagot L. ako. At Brother L, pwede mong ulitin yung tanong or you can rephrase. Proceed ka bro sa question. Ulitin ko lang yung tanong. Proceed bro. Kasi nakalagay sa Time restriction. John 6:62, ano nga kung makita niyo umaakit ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ano ang kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Langit ba to yung Ayan. Wait Yan, sasagot ako, no? wait lang. Bro Mario. Gusto ko lang madinig yung huli kasi may parang categorical yun eh. Brother L. categorical? Ano ulit? Ano ang 62 na kinaroroonan ng anak ng tao noong una? Langit ba to o yung lupa? Langit or lupa? Parehas, langit at lupa. Sa Proceed. kawikaan kasi ng 8:31, nagagalak ang karunungan sa lupang tinatahanan ng Ama. Tapos sa kawikaan ng 8:27, nang itatag niya ang langit, nandoon ako, sabi nung karunungan. Kaya parehas, lupang hindi rito. Lupang tinatahanan ng Ama at langit. Parehas nandoon yung karunungan. Narating niya yon. Next question. May verse Last yan, 50 letra por seconds. letra. Next question. Yung karunungan ba anak ng tao? Yes or no? Yes. or no? Nung magkatawang tao, yes. Yes. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao, anak yun ng Diyos, bugtong na anak yun. Objection yun. Hindi tao wait yun. lang. Time stop. Objection, Brother L, ano yan? Kasi tinatanong ko, yung kinaroroonan noong una ng anak ng tao, hindi nung karunungan. Okay. Brother Mario, meron ka bang counter objection or hahatol na ako?
Hindi ko maintindihan yung tanong niya. Parang nahihilo na siya. Iba yung tanong niya kanina, tapos biglang nagtanong siya ulit. Okay, Kaya, okay. pakalmahin natin. Okay, so Ulit, ganito, ulit. judgment muna Clarify. sa objection. Brother L, kanina kasi meron kang categorical na yes or no. Sumagot naman siya ng yes si Brother Mario. At doon sa pagpapaliwanag niya, either that is true or not, or it follows or not, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Pero depende yan kay Brother Mario. Bro Mario, proceed ka sa pagsagot mo ulit or you can say Okay. next question. Okay, sabi ko, anak siya ng tao nung magkatawang tao. Pero nung hindi pa nagkakatawang tao yon, ayon sa unang 1:5 ng 1, ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Anak yun ng Diyos eh. Na nagkatawang Next question. tao, kaya naging anak ng tao. Next question. Kailan ba siya ipinanganak ng Diyos? Noong una o sa mga huling araw? Categorical. Okay, sagot ko, may kanan 5 ng 2. Ang kanyang pinagbuhatan ay mula pa ng una. Mula ng walang hanggan ay lalabas sa akin. 7 minutes time. Oh. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng negative. Dako tayo sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Sabi dito ni naka-Hebrew to, hindi ko mabasa, hindi raw tagapagligtas si Kristo sa INC, pero ang pangalan ng iglesia sa pangalan ni Kristo palpak. Shoutout din kay Kabrat, yung kinain daw na isda bago umakyat sa langit, dala-dala ni Kristo daw yon. So may daladalang kinain na isda sa langit, tinitira-tira pa yung mga alagad niya. Shoutout din mga kapatid kay Eric Villanueva. Sabi ni Mario na kapag mana na daw ng buhay na walang hanggan ang mga apostol sa panahong buhay pa sila. Ano yan? Balik na ba siya sa kaligtasang di mawawala? Pero kay Soriano di pa sila ligtas. Tapos kay Mario may buhay na walang hanggan na. Ano yan? Patuloy na kinakalaban nila amo nilang si Soriano. Mahina pa talaga. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Invento ka lang. Dito naman kay, sabi niya, Kristo ng INC, hindi raw nila sinasamba bilang Diyos o bilang tao. Ano kaya ang Kristo nila? Shoutout din kay Anak ng Tao. Sabi niya, gusto ko itong laban nila kung paano sila magpaliwanagan. At shoutout din kay Borge Garing. Gandang debate to, parehong kay Ama lang. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Brother L ng Iglesia ni Cristo, your time starts now. Magandang gabi sa lahat. Kung inilatag niya kanina yung Mikas 5:2 na kausap ang mga tao sa Bethlehem, mapapansin natin, sinabi, ngunit ikaw Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin. Sinasabi niya na 2 beses pala inilabas ng Diyos ang Kristo. Tapos nung tinanong ko siya, sabi ko, yung tungkol sa 1:62, ang kinaroroonan daw ng anak ng tao noong una ay langit at lupa. Kung babasahin natin ang konteksto ng 1:62, ito ay tumutukoy sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Kasi namatay si Jesus o bumaba siya sa Hades. Kaya ang tinutukoy ni Jesus dito nung kinaroroonan niya ng una ay ang pagkabuhay niya mag-uli, hindi ang pag-akyat niya sa langit. Basahin natin ang 1:62. Ano kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroon niya ng una? Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman, ay walang anumang pakinabang ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ito po ay tumutukoy sa pagkabuhay muli ng anak ng tao. Kaya kinaroroonan ng anak ng tao noong una. Ito po ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus, hindi po sa pag-akyat sa langit. Na sinasabi ni Mario na kinaroroonan daw ng
anak ng tao noong una sa langit at sa lupa. Wala pong anak ng tao sa langit. Ang kinaroroonan niya po ng una ay ang lupa, kung saan siya isinilang ni Maria sa Bethlehem. Tapos inilatag niya pa ang Colosas 6 ay 1:16 hanggang 17. Nauna daw sa langit. Basahin po natin. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging ang mga luklukan o mga pagpapasakop sa mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Wala naman po tayong mababasa na nilalang ni Kristo o ginamit siya na kasangkapan para lalangin ang lahat ng bagay. Ang ating pong mababasa, nilalang sa kanya. Sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Nasaan po ba ang Kristo noon? Nasa langit po ba? Wala po tayong mababasa na nasa langit si Kristo o may Diyos na Kristo na nagkatawan tao. Nasaan po ba ang Kristo noong una? Teka lang po . Ito po, basahin natin sa gawa. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus. Mababasa po natin dito, siya ay ibinigay sa takdang pasya. Ang pag-iral po ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa takdang pasya ng Diyos. Siya po ay paunang kaalaman ng Diyos. Hindi pa po siya umiiral. Nasa isip pa lang ng Diyos. Ano po ang ating mababasa sa ibang talata? Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos, Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsatalima at mamangawisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sumainyo. Napakalinaw po, si Kristo po ay paunang kaalaman o nasa isip pa lang ng Diyos bago po lalangin ang bagay. Hindi pa po umiiral. Dahil kahit po ang mga propeta, may turo po na iisa lang ang Diyos. At walang ibang Diyos liban sa Ama. Wait, ilang minutes pa po time ko? Karasya. Bro Ras. Sige. Sige po. Kung tatanungin natin si Kristo, sino ba ang tinuturo niya o ilan ba ang tinuturo niya na iisang Diyos? Meron bang 3 persona o may kasama ba siyang ibang Diyos? Basahin po natin sa Marcos 12. Ang talata po 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Napakaliwanag po ng turo ng ating Panginoong Diyos, ay ng ating Panginoong Hesukristo, na ang Diyos ay iisa lang. Yan ang Ama.
na mababasa po natin sa 1:17, 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisa, na tunay, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Yan po ang itinuro ng ating Panginoong Jesus nung nasa lupa pa siya. Hindi niya sinabi na siya ay Diyos na nagkatawang tao o pati maging ang Espiritu Santo ay Diyos rin na kasama ng Ama. Ano pa ang ibang patotoo na nakasulat sa Biblia na iisa lang talaga po ang tunay na Diyos? Dito po sa Marcos 10:18. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Yan po, kahit na alam nating mabuti si Jesus, pero ang likas na mabuti ay ang Ama lang o ang Diyos lamang. Kasi si Jesus, kaya naging mabuti, ay pinabanal siya ng Ama. Wala pong likas na Diyos na kailangan pang pabanalin o padakilain o at gawing Panginoon. Sino pa po ang tinuro ng ating Panginoong Jesus? O ano pa ang ibang talata na ating mababasa na ang Ama lang? Okay po. Na ang Ama lang ang Diyos na kinikilala ng ating Panginoong Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanya, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Mapapansin po natin dito, nung muling buhayin si Kristo, sabi nga nung nag-comment, kumain pa daw ng isda. Ang aral ng MCGI po rito, nung buhayin si Kristo, espiritu na po. Hindi na nagugutom. At hindi na rin mahawakan. At si Kristo, nung buhayin daw muli ng Diyos, ay Diyos na at espiritu na. Mapapansin po natin dito na sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad na aakyat, hindi pa siya nakakaakyat sa Ama. Hindi niya sinabi rito na Diyos na siya, na aakyat sa isa pang Diyos na Ama. Okay. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Mario ng MCGI, 7 minutes. Your time starts now, bro. Pa-unmute, bro. Okay, una kong tanong sa iyo, sabi mo 2 beses sabi ko nilabas si Kristo. Yan ang sabi mo eh. Tanong ko sa iyo, doon ba sa Hebreo 10:5 ginamit ko to sa iyo eh. Sino ang pinaghanda ng katawan doon? Si Kristo ba o apostol? Si Kristo. Okay. Sagot mo, ang pinaghanda ng katawan si Kristo. Tanong ko sa iyo, nung hindi pa siya pinaghahanda ng katawan, umiiral na ba siya? Hindi pa siya umiiral. Nasa isip pa lang siya ng Diyos. Okay. Tanong ko sa yung bago, nung papasok na siya sa sanlibutan, hain at handog ay kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, sabi sa Hebreo 10:5, umiiral na ba siya nun? Nung papasok na siya sa sanlibutan? Oo o hindi, categorical. Pagpasok niya sa sanlibutan, oo, umiiral na siya. Ang pagpasok niya sa sanlibutan, nung ipinanganak ni Maria, kaya nga pumarito, nasa laman na. Hindi pumarito ang espiritu na sumanib sa tao. Aral ng ano yun, ng pang-mental yun. Okay, next question. Next question. Sabi mo, kanina, walang mababasa na ginawa sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sabi mo yan eh, huwag kang magsisinungaling. Sabi mo, walang mababasa. Sabi sa Hebreo 1:2, sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan.
Tama ba yung apostol doon na sa pamamagitan ni Kristo ginawa ang sanlibutan? Yes, tama yon. Sa pamamagitan ni Kristo ginawa ang sanlibutan. Dahil ayun ang plano ng Diyos na magkaroon ng Kristo. Kaya ginawa muna ng Diyos ang mga kailangan ng anak, magiging anak niya. Ginawa sa pamamagitan niya. Okay, ginawa sa pamamagitan niya. Oh. Ibig sabihin, sabi mo kaganina, walang mababasa na ginawa sa kanya ang lahat ng mga bagay. Ngayon, tanggap mo na ginawa pala sa pamamagitan niya ang sanlibutan. Okay, tanong ko sa yung bago. Doon sa Kolosas ng 1:17, ginamit mo. Tama ba ang sinabi ng apostol na si Kristo ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya? Tama ba yung apostol doon o mali? Yes, tama ang mga apostol doon. Kasi una si Kristo sa kaalaman ng Diyos. Parang ikaw, gusto ng tatay mong magkaanak. Anong unahin ng tatay mo? Ikaw ba o yung magiging asawa niya? Okay. Sabi mo, una si Kristo sa kaalaman ng Diyos. Meron ka bang verbatim na sitas na nakalagay? Una si Kristo sa kaalaman ng Diyos, letra por letra? Verbatim? May mababasa o walang mababasa categorical? Meron po. Paunang Pakibasa, bro. kaalaman. Babasa natin, si Kristo ang paunang kaalaman ng Diyos. Saan mababasa? Anong sitas? Ubus na yung oras ko, bro. 2:23. Nang ano? Gawa 2:23. Gawa 2:23. Okay, sige. Okay, iwan ko yan ha. Tatandaan ko lang yan. Gawa 2:23. Okay, tanong ko sa yung bago. Sige. Sabi mo si Kristo tao. Tanong ko sa iyo, pag si Kristo ba nagpapatotoo sa kanyang sarili? Tanong, yung patotoo ba ni Kristo sa kanyang sarili, katotohanan ba 'yon? O hindi, categorical? Katotohanan yun. Kasi ang patotoo ni Kristo ay galing sa Ama. Lahat ng sinasabi niya at ginagawa niya, pahayag ng Ama na dapat niyang salitain at dapat niyang gawin. Okay, sabi mo, pag si Kristo pala nagsalita, ng patotoo niya sa kanyang sarili, katotohanan. Ngayon, sabi sa John 5:31, sabi ni Kristo, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Tanong ko sa iyo, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Kristo o ikaw? Kasi kay Kristo, sabi niya, yung patotoo niya sa kanyang sarili, hindi katotohanan. Sabi mo naman, katotohanan yon. Sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Si Kristo o ikaw? Categorical. Parehas kami. Kasi sabi ni Kristo, lahat ng sinasabi niya mula sa Ama. Hindi yun mula sa kanyang sarili. Ang sinasabi ni Kristo mula sa Ama. Lahat ng dinidikta ng Ama, sinasabi niya. Okay. Sabi mo, lahat ng sinasabi ni Kristo, lahat galing sa Ama. Tanong ko sa'yo, nung sabihin ni Kristo na Eloi, Eloi, lema sabatani, bakit mo ako pinabayaan? Galing pa ba sa Ama yon o galing sa sarili ni Kristo, categorical? Galing sa Ama yun. Kasi utos ng Ama na tumawag ka sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Okay. Next Nung sabihin naman ni Kristo na wag mangyari ang ibig ko, kundi ang mangyari ibig mo. Sa makatuwid, merong ibig si Kristong sarili at merong ibig na sarili yung Ama. Yung sabihin ba ni Kristong ibig niya, sa Ama pa rin bang salita yon o kay Kristo na? Categorical. sa Yung salita niya, sa kanya galing yun. Nangangahulugan nun na hindi sila iisang Diyos. Iba ang gusto ni Kristo bilang tao at iba ang gusto ng Diyos Ama. Okay, Pero- sabi mo kaganina. wait lang, Bro Mario. Continue pa, Bro. Sige, paano mo siya ulit? Okay, sabi mo kaganina, lahat ng salita ni Kristo galing sa Ama. Sabi mo yan, huwag kang magsisinungaling eh. Pero ngayon, sabi mo, meron pala si Kristong salita sa kanyang sarili. Inamin mo rin. O ngayon, tanong ko sa'yo, bago, sa 1:17:3, sabi doon, ikaw ay makilala nilang iisang Diyos na tunay. Tanong ko sa'yo, pag sinabi bang iisa, merong kaisa? O literal na iisa? Categorical.
Literal na iisa yon kasi sinabi niya ama eh. Hindi naman ama si Kristo eh. Ang nandun na rin sa talata, siya ay sinugo ng ama, hindi siya yung ama. Okay. Sabi mo, literal na iisa. Nung sabihin ni Kristong ako at ang ama ay iisa, tanggap mo rin yon na literal silang iisa. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Tanggap ko yon. Pero mayroon yung konteksto. May konteksto yun kung babasahin. Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan ha, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Sister Emmy Alfonso, galing bro MCGI, mang-ipit ito. Shoutout din kay Pastilan. Sino ang tinutukoy sa Juan 1:1 na salita ng isang Diyos? Shoutout din ng kay anak ng tao. Dapat kasi bumalik sa unang teksto para mas maganda maliligaw ang INC sa mga maling salin. Shoutout din mga kapatid dito kay Eric Villanueva. Pastor Eric, mahina talaga katwiran ng INC. Nakakatamad ka debate. Dapat ang humarap sa kanila ay yung mga ministro nilang nagpapalaki ng tiyan. Shoutout din kay George. Jesus is the Father, Jesus is the Son, Jesus is the Holy Ghost, and these three are one God. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Antok na yata si El. Wave mo na oras mo. Shoutout din kay Pasti Lan. 1:18 ang bugtong na anak na si Jesus, tao ba? Shoutout din kay Da Lucas Rafael. Paano nasa isip ng Diyos? Pwede bang kausapin ang nasa isip? Anong kahangalan yang aral ni Manalo? Next time, loobin. Gusto ko ring makaharap bakanteng debatista nila. Maganda si Joe Ventilador. Shoutout din sa naka-Hebrew. Walang alam ang INC na merong taong lupa at meron naman taong panglangit. Hindi mo nabasa, kawawa ka naman. Shoutout din kay Kabrad, kulang sa tulog ang INC. Shoutout din mga kapatid dito kay naka-Chinese, imbes na mag-soul winning, mas pinili nyo pang makipagdebate. At mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Shoutout kay Jason Orbello, The Bread of Our Soul Boards, at syempre yung sister ko, Sister Emmy Alfonso. Brother Mario, rebuttal mo bro, 10 minutes again. Your time starts now. Okay. Okay, no? Okay, babalikan ko lang yung nag-comment kanina patungkol sa OSAS na ang mga apostol may buhay na walang hanggan. Totoo yun. Sabi ni Kristo ay pinaghanda sila ng isang katawan eh. Kaya pinaghanda sila ng kaharian. Hindi kagaya nyo, hindi pa kayo pinaghahanda. Yun, talagang may buhay na walang hanggan ng mga apostol. Pinaghanda kasi yun sa kaharian eh. Okay. Ngayon mga kapatid, sabi niya doon daw sa tinanong ko siya, sabi ko, pag si Kristo ba nagsalita na sinabi niya na lahat ba ng patotoo ni Kristo sa kanyang sarili? Lahat ba yung katotohanan? Sabi niya katotohanan daw yun. Ngayon, sabi ni Kristo sa John 5:31, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Sagot ni Bro El, pag si Kristo ron patotoo sa kanyang sarili, yung patotoo daw ni Kristo, katotohanan. Si Kristo sabi niya, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Kaya nga pag sinasabi ni Kristong, ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan, pag tinutukoy niya yung kanyang sariling tao siya, hindi katotohanan yon. Kasi sabi ni Kristo, kung nagpapatotoo ko sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. John 5:31. Bakit? Kasi nga, sa John 5:37, merong magpapatotoo sa kanya, hindi sarili niya. Hindi niya papatotohanan yung kanyang sarili. Ang magpapatotoo sa kanya, sabi niya sa John 5:37, merong ibang magpapatotoo sa akin. At ang nagpatotoo sa kanya, yung Ama. Anong katunayan? Hebreo 1:8. Sabi diyan, ngunit sinabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos, ang iyong luklukan ay mananatili magpakailanman. Yan no? Sabi diyan, at sinabi tungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos. Kaya tama si Kristo. Hindi siya magpapatotoo sa kanyang sarili. Sa John 5:37, merong ibang magpapatotoo sa kanya. At ang nagpatotoo sa kanya na Diyos siya, yung Ama. Yan kapatid, no? Bakit? Kasi si Kristo kasi, nung
nagkatawang tao siya, sabi niya, sa John 6:38, hindi ako pumarito sa sanlibutan upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Hindi niya kasi gagawin yung kalooban niya. Ang gagawin niya, yung kalooban na nagsugo sa kanya. Kaya hindi siya nagpapatotoo sa kanyang sarili na Diyos siya. Merong ibang nagpapatotoo sa kanya, yung Ama. Ama mismo nagsabi, Diyos siya eh. Ngunit sinabi tungkol sa anak, ang iyong trono, o Diyos. Pambira kayo mga INC kayo. Sabi niya pa kaganina, hindi pa raw umiiral si Kristo. Nag-exist lang daw si Kristo nung papasok na siya sa sanlibutan. Babasa tayo Hindi pa umiiral si Kristo. Panahon nga ni Moises umiiral na si Kristo basa. Hebreo 11:24. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Na't pinili pa ang siya'y talampasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto. Yan kapatid, no? Si Moises pala, inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo. Ito palang Moises na ito na ating kinikilalang propeta, inari niyang kayamanan yung kadustahan ni Kristo. Sasabihin mo, hindi umiiral si Kristo. Dun nga sa Kawikaan ng 30:4 merong binabanggit yan sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sabi ng Kawikaan ng 30:4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Tama si Kristo, sabi niya. Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Kaya sabi sa Kawikaan ng 30:4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino raw yun? Siyempre si Kristo yun. Siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paparoon, sabi ni Kristo. Ngayon, sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Meron palang anak na umiiral na. Ano pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Hindi alam ni Manalo yan Ano pangalan ng anak kung inyong nalalaman? Hindi nyo alam yan Kaya ligaw kayo sa Biblia Kaya sabi ni Kristo, no, sa John 13:3, si Jesus pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paparoon. Sabi ni Kristo, sabi ng apostol, si Jesus pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paparoon. Galing pala si Kristo sa Diyos ang tao nilalang sa alabok, Henesis 2:7. Si Kristo, pumarito sa sanlibutan. Kaya tama yung sabi ng Kawikaan ng 30:4. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Prophecy yan Ano ang pangalan ng kanyang anak kung inyong nalalaman? Hindi nyo alam yan hindi nyo alam yan. Pahayag yan sa Espiritu 1 Corinto 2:10. Ang Diyos ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi kayo, hindi kayo napahayagan ng Espiritu. Pag bumasa kayo ng Biblia, kayong mga INC, tao nung mangaral, tao nung ipinagbuntis, tao nung tumayo, tao nung maligo, lahat ng pagkatao binabasa nyo. Pero yung pagka-Diyos, hindi nyo binabasa. Sabi ng Biblia sa Kolosas 2:9, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nananahan pala kay Kristo yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos, nanahayag sa laman. Kaya nga nung ipinanganak siya, Emmanuel, na ang kahulugan, sumasa atin ang Diyos. Diyos kasi yun sumaatin Kaya nga Emmanuel, sumasa atin ang Diyos kasi nga nagkatawang tao. Kaya wala ka pang naitatayo sabi mo kaganina, walang mababasa na ginawa sa kanya ang lahat ng mga bagay. Binasa ko yung Hebreo 1:2, sabi diyan, at sa pamamagitan niya, naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Sa pamamagitan pala ni Kristo ginawa ang sanlibutan Tinanong ko siya, tama ba yung apostol na sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan? Tama ba yon o mali? Categorical. Sagot niya, tama.
Pambira. Kaya nga, sabi sa dyan ng 1:10 hanggang 11, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Pero hindi siya kinilala ng sanlibutan. O kayo yun kasama kayo doon, hindi nyo kinikilala si Kristo. O sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanlibutan, siya'y naparito sa sariling kanya. Si Kristo pala naparito sa sariling kanya. Tama si Apostol Pablo, Colosas 1:17. Ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Bakit? Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng mga bagay Hindi malilikha ang lahat ng mga bagay kung wala si Kristo. Jan 1:3. Kaya si Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Tanggap mo tapos ngayon, tanggap mo tinanong kita, tanggap mo kaya nga sabi ni Kristo, sa Jan 8:58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Bago pa ipanganak si Abraham, ako nga. Sabi ni Kristo, talagang umiiral na siya Nag-e-exist na siya nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Kaya nung magkatawang tao siya, sabi niya, Hebreo 10:5, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pinaghanda ng isang katawan yun. Pumasok sa sanlibutan yun. Kaya sabi sa Pilipos 2:5-6-7, magkaroon nga kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Hinubad pala yung pagkapantay sa Diyos Tapos nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Meron bang alipin, mag-aanyong alipin pa? Nag-anyong alipin lang yan, kapatid. Meron bang tao makikitulad pa sa tao? Saan ka naman nakabasa nun? Tao ka na, nakitulad ka pa sa tao. Ibig sabihin, hindi tao yun. Pambira, aral nyo. Marami kayong ililigaw, kayong mga INC kayo Kayo ang pinaka-relihiyon na nakakaawa sa lahat Kayo ang antikristo kaya nung matuklasan ni Manalo yan, ng 1914, nung matuklasan niyang tao si Kristo, nagsimula ang pangangaral ng demonyo sa Pilipinas. Kawawa mga taga-ibang bansa, nadamay pa sa inyo Ang dami niyong dadalhin sa impyerno. Kaya sa inyo mga kapatid, sa nakakapanood ng video na ito, yan ang iglesyang wag na wag ninyong aaniban. Dadalhin kayo sa impyerno niyang mga yan. Pambira, aral nyo, tao nung nasa langit, tao nung babalik. Sabi ng unang Korinto 15:45, merong katawang ukol sa espiritu. Nang si Kristo umakyat sa langit. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At ako tayo sa second cross ng ating negative. Brother L ng Iglesia ni Cristo. 7 minutes, your time starts now, bro. Ilatag mo yung Hebreo, yung nakita ni Moises, yung kadustahan ni Kristo. Kailan nakita ni Moises kailan yung magiging kadustahan ni Kristo? Nung lumang tipan o sa bagong tipan? Luma o bago? Parehas yan, sa luma at bago, may kadustahan si Kristo. Kasi sa luma at saka sa bago, parehas yan. Kaya nga inaring malaking kayamanan ng kadustahan ni Kristo Yung kahirapan ni Kristo, inaring ni Moises. Yung kahirapan ni Kristo. Kaya sa makatuwid, sa old pa lang, may kadustahan si Kristo. Sabi yan ng Biblia, hindi ko yan sabi. Next question. Anong kadustahan ni Kristo noong sa lumang tipan na siya ay Diyos? Nagdudusta ba ang Diyos? Yes or no? Yes or no? Yung kadustahang sinasabi, no. Yung kadustahang sinasabi doon, hindi kinikilala kasi yung anak sa panahon na yun. Kaya nga sabi sa Kawikaan ng 30:4, ano ang pangalan ng anak kung inyong nalalaman? Nababanggit na yung anak pero hindi nila kinikilala yung anak. Katulad nyo rin sa panahon natin. Ganon din kayong mga INC. Binabanggit yung anak pero ayaw nyong kilalanin. Ganyan din ang nangyari sa old. Next question. 26. Kaya hirap na hirap si Kristo sa inyo. Next question. Sabi mo sa Kawikaan 30:4, si Kristo ang umakyat at bumaba. Yes or no? Yes or no? Yes, tama Yes. yun. Sabi ni Kristo yun Sabi niya, doon sa Jan 13:3, si Jesus na pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay,
at siya'y galing sa Diyos at sa Diyos din paparoon. Tama yun eh. Siya talaga yun. Umakyat at bumaba. Ang katunayan, John 6:46, John 8:23, John 6:62, John 6:38. Next Daming question. sitas niyan. Kung si Kristo ang umakyat at bumaba sa Kawikaan 34, sino yung anak ni Kristo? Kung iyong nalalaman. Si Kristo ang anak. Please. Unang Juan 5:1. Kung iniibig mo yun ng anak, iibigin mo rin yung ipinanganak niya on, sabi ng Biblia. Si Kristo yun eh. Kaya pag sumasampalataya ka kay Kristo, sabi ng Biblia, talagang sa Diyos ka. Sino yung may anak? Na sumampa Siyempre at yung bumaba? ama. Yung amang may anak, John 5:1, First John ng 5:1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ay umiibig din naman sa ipinanganak niya on. Ipinanganak siya ng ama eh. O, inilabas Sino siya ng ang ama, tinutukoy? Micah 5:2. Next question. Sino ang tinutukoy na umakyat sa Kawikaan 34 na may anak? Sino daw yung may anak? Ang umakyat ang bumaba, yung anak. Ikaw, mali ka naman eh. Oh, Yung sino ama yung ang anak? Wait lang. Sumasagot pa. Yung anak yan ha. Proceed. Yung anak, ang tinutukoy doon na sumampa sa langit at bumaba. Yung anak. O kasi nga, sabi sa Biblia, hindi nyo kailanman nakita ang anyo ng ama, ni narinig man ang kanyang tinig. Wala nakakita sa ama eh. Kaya yung anak yun eh, bumaba at sumampa eh. Prophecy kasi yan. Naganap yan sa New Testament. Next question. Kaya sabi ni Kristo, Next question. galing ako sa ama, pumarito lang ako. Next question. Prophecy ba to o naganap na? Yung Kawikaan 34. At sino ang tinutukoy na anak yan? Prophecy ba daw? Sorry. Dami mong tanong Ano ba doon? Hindi, ito muna. Prophecy ba ang Kawikaan 34 o naganap na? Prophecy or Parehas, sagot ko dyan, parehas. Parehas Isang daw. prophecy yan, at saka isang naganap. Kasi ang salita ng Diyos, isang talim na may magkabilang tabak, may dalawang pakahulugan. Makalangit na kasaysayan na may makalupang pakahulugan. Kung baga, parables at merong pagpapaliwanag. Kaya parehas ang sagot ko dyan. Kung si Kristo ang tinutukoy na anak sa Kawikaan 34, kailan ba tatawagin si okay. Kristo na ano? Objection, Na anak ng moderator, Diyos? objection, ako. Objection, bro Mario. Ano yan? Ang Kawikaan ng 30 ng 4, parehas sila dyan, ama pati anak. Hindi lang yung anak, huwag niyang baliktarin. Oy, Wala ko hindi. sinabing Okay, anak Objection. lang. Parehas yan, ama pati Yun, anak. Okay. ano, Nadinig ko objection. na. Counter objection, meron ba? Counter. Kasi ilang beses kong inulit sa kanya, ang anak lang daw eh. Okay. So ganito mga kapatid, again, sa moderator, hindi ako judge kung sinabi ba talaga o hindi yung ganon. However, ang tinitingnan ko lang yung valid question ng ating negative. Either nagsasabi siya ng totoo dito or nagsisinungaling ha. So, Brother L, you can continue yung question, bro. Proceed, bro. Sabi mo, parehas siya na naganap na at saka hula na magaganap pa lang. Oo, parehas. Kaya nga sabi dyan, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Yung anak ang tinutukoy dyan. Pero pag binasa mo yung baba ng talata, yung ama naman, pati anak, binabanggit. Kaya yung talata na yan, tumutukoy yan sa ama pati sa anak. Pero yung bumaba at umakyat, yung anak yun. Ang katunayan, Acts ng 7 ng 36. Lalabas ang propetang gaya ni Moises, sabi diyan. Na yung nakausap sa Mount Sinai. Doon sa nagliliyab na burning bush. Si Kristo yun prophecy yun Next question. Next question. Kailan ba sinabi ng Biblia na tatawaging Kristo ang anak ng Diyos? Yung lumang tipan o bagong tipan? Kailan na to Sa pala? bagong tipan niya, binanggit yung Kristo. Pero sa lumang tipan, may ipapanganak na isang bata. Isaiah 9:6. Isaiah ng 9, sa 7 ng 8, ipapanganak ang isang bata. Yun nga, ipinanganak nga yung bata. At sabi sa Micah ng 5 ng 2, ang kanyang pinanggalingan ay mula pa ng una at mula ng walang hanggan. Lalabas yun sa ama
Next Doon question. sa Bethlehem naganap Next yun. question. Yung bata na lalabas kay Maria, ano yun? Espiritu ba yun o tao? Tao yun kasi nagkatawang tao eh. Ayon sa Pilipos 2:5-6-7. Inubad yung pagkapantay sa Diyos at nag-anyong alipin. Nagkatawang tao kasi Hebreo 10:5. Time. Hindi mo 7 ibig, minutes time. ngunit isang katawan Time ng sa na, akin time na, ay time na. inihanda mo. Time na. At dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout muna. Kay Borge, sabi niya, kaya nga karindi pakinggan. Shoutout din kay Eme Alfonso. Dito din kay Sister Marcel Moncada ng JW. Shoutout din kay Jimwell Bungalos. At kumusta ha, Sis Marisal Pastilan. Anong turo naman yan na di kaya lumalang ng Diyos ang mga bagay kung wala si Jesus? Kaya sa Colossians 1:15, pinakaunang nilalang ng Diyos si Jesus. Shoutout din mga kapatid kay Jimwell Vlog, syempre yung mga lahat ng ka-Templar dyan. Kay Kabrad, yung Kristo ng INC, lumamon daw muna ng inihaw na isda bago pumanhik sa langit. Hahaha, kinain yun eh. Di lalabas yun sa dadaanan ng dumi. In short, may dalang tae sa langit ang Kristo ng INC. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, winner na si Bro Eric. Shoutout din kay Pastor Eric Villanueva. So, pinaghanda na pala ng buhay na walang hanggan. Nalabas pa ka talaga, Mario. Dahil kayo, wala pang pinaghandang buhay na walang hanggan kasi di pa nga kayo ligtas nila Soriano. Shoutout din kay Renzel or Bello. Shoutout Bro Mario kay JR Lacre. Lacre ba to? Shoutout sa iyo, bro, ha? At the bread of our soul, nabuhol na si El. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother L, your time starts now, bro. Thank you, bro. Kung mapapansin natin yung aral nito ni Mario na si Kristo daw ang umakyat at bumaba. Sabi niya, naganap daw yan nung sa lumang tipan at bagong tipan. Ibig sabihin, ang pagparito pala ng Panginoong Hesukristo sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kumbaga, ilang beses na siyang umakyat at bumaba. Pero nung sa lumang tipan, meron na ba siya kayang katawang tao na ginamit? Kasi ang mababasa natin sa 2 Juan 1:7, sapagkat maraming mandaraya na magsisilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Yung palang mga mandaraya ay yung magtuturo na si Hesukristo ay hindi napariritong nasa laman. Inamin na rin ni Bro Mario na si Jesus ay naparito na sa sanlibutan noong sa lumang tipan pa. Umakyat at bumaba na daw si Jesus. Kaya naipit siya sa tanong ko eh, kung sino ang tinutukoy sa kawikaan na umakyat at bumaba eh. Ang umakyat at bumaba, kung mababasa natin sa lumang tipan, ayun ang makapangyarihang Diyos. Hindi literal na umakyat, pero gumamit ng kasangkapan. Siya ang umakyat. Kung inyong nalalaman, ano ang pangalan ng kanyang anak? Ano ba ang pangalan ng anak ng Diyos sa lumang tipan? Ito po ang ating mababasa. At iyong sabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. Kung mapapansin niyo po sa ibang salin, ang pagkakasali ng Kawikaan 30:4, kung mapapansin niyo sa saling English, children po ang tinutukoy diyan. Hindi po children si Jesus. Saan po siya? Ang tinutukoy na children diyan ay ang bayang Israel na ang nasabi ng Diyos, ang Israel ay aking anak, ang aking panganay. Kung susundan natin sa bagong tipan, sa Lucas, ang hula kay Kristo, siya ay tatawaging anak ng Diyos. Hindi siya tinatawag na anak ng Diyos, tatawagin pa lang.
Ito po ang hula sa Lucas 1:35. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Yun palang ipapanganak, yun pala ang tatawaging anak ng Diyos. Hindi pala yung Kristo ang bumaba, kundi ang bumaba ay yung Espiritu Santo upang liliman si Maria ng kapangyarihan ng Diyos para ipanganak si Jesus o likain si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Sabi niya, hindi daw tao si Kristo kasi ang tao daw mula sa alabok. Hindi ba mula si Kristo sa alabok? Kaya nga sabi, mula sa iyo, Bethlehem. Sinong tinutukoy na Bethlehem? Yung mga tao ng Bethlehem. Sino yun? Si Maria. Mula sa iyo ay lalabas sa akin. Ilalabas pa lang ng Diyos. Ang pinagmulan ni Jesus ay ang panukalang walang hanggan ng Ama o plano ng Ama. Yan po ay nating mababasa sa kalam po. Dito po sa Efeso 3:11. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun pala ang tinutukoy na walang hanggan na pinagmulan ni Jesus. Yung panukalang walang hanggan ng Diyos. Sabi niya, si Kristo daw ay umiiral. Wala namang tinawag na ibang Diyos kundi ang Ama lang. Ano po ang katunayan? Basahin po natin na ang Diyos ni Moises ay iisa lang po ang Ama. Dito po sa Deuteronomio 30:32-6. Ganyan ba ninyo gagantihin ang Panginoon o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang inyong Ama na tumangkilik sa inyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka. Sino po ang Diyos na kinikilala ni Moises? Na lumalang sa Israel at tumatag sa Israel? Ang sabi, hindi ba siya ang inyong Ama? Napakalinaw po, kilala ni Moises ang Diyos, ang Ama. Wala naman siyang binanggit na mag-ama ang Diyos eh. Sa katunayan, sa aklat ni Isaias, sino ba ang lumikha? Sabi niya kasi, wala daw akong sinabi sa pamamagitan ni Kristo na linikha ang bagay. Tama, sa pamamagitan ni Kristo na nasa kaalaman ng Ama. Hindi ka man lalalang si Kristo. Nilalang ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nasa isip ng Diyos at ukol sa Kanya. Pinag-uukulan si Kristo. Hindi po manlalalang si Kristo. Sa Lucas 1:31, 33, mababasa po natin dyan, si Kristo maghahari pa lang sa angkan ni Jacob. Ang Diyos po ni Moises ay hari na ng langit at sa buong lupa. Si Kristo ay aatangan pa lang ayon sa Isaias 9:6. Aatangan pa lang ng kapamahalaan. Tapos sinasabi niya, nagsalita na daw si Kristo sa Kawikaan 8 bilang karunungan.
Ano po ang turo ng Biblia? Kailan po ang nagsalita ang Kristo o ang anak ng Diyos? Basahin po natin sa Hebreo 1, 2 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana. Kaya pala inukol sa kanya kasi siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan naman niya, ginawa ang sanlibutan. Napakalinaw. Ang pagsasalita po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po katulad ng tinuturo ng ating katunggali na nagsalita na daw sa lumang tipan ng Panginoong Hesukristo. Malinaw po sa Hebreo 1 hanggang 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon ay ang Ama na may anak. Kasi kinasangkapan niya ang anak niya na magsalita sa mga huling araw o sa bagong tipan. Kaya po itong tinuturo ng MCGI, ito po ay malaking kasinungalingan o aral pang mental po eh. Kasi ang sabi sa 2 ng 1:7, kung sino, ito yung mga mandarayang nagtuturo na si Hesukristo hindi na pariritong nasa laman. Ibig sabihin, sa kanila, tinuturo ng mandaraya, pumarito si Kristo, hindi nasa laman, kundi espiritu na akyat panaog sa langit at sumanib sa tao. Wala pong ganyang aral ang Biblia. Ito po ang aral ng mga antikristo. Nagtuturo na si Hesukristo naparirito. Pag sinabing naparirito, hindi po isang beses na paparito yan eh. Nasa laman. Kaya ang turo ng INC, pagbabalik ni Jesus sa araw ng paghuhukom, nasa laman pa rin siya o tao pa rin siya. Kung sino mang ang nagtuturo na si Kristo ay hindi na pariritong nasa laman, ito po ang mandarayang antikristo. Ito po yung kausap natin na miyembro po ng MCGI na nagtuturo na si Hesukristo naparito na sa lumang tipan bilang may katawan na ba siya? Sabi niya, pinaghanda ng katawan. Nasa Hebreo, ipinaghanda yung katawan, tumutuko yun sa handog. Ang ihahandog niya, yung buhay niya. Pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo, nung ipinanganak ni Maria, naparitong nasa laman. Hindi po Kristo naparito, tapos pumasok sa laman. Naparitong nasa laman, hindi po naparitong espiritu, pumasok sa laman. Wala pong ganun ang aral ng Biblia. Ano po ang sabi ni Moises? Ano ba ang lilitaw? Diyos ba o tao? O Diyos na nasa loob ng tao? Pakinggan po natin sa Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin, sabi ng Diyos, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanyang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At sa kanyang sasalitain sa kanya ang lahat ng aking iuutos. Yun naman pala papalitawin pa lang ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa po umiiral yung paglalagyan ng salita. Kaya inturo niya po na si Kristo nagsalita na sa lumang tipan, wala pong katotohanan yun. Ang sabi ng Diyos, palilitawin pa lang. Saan? Sa gitna ng kanyang mga kapatid. Kaya nga si Kristo, sabi niya, huwag mo akong hipuin. Hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo, aakyat na ako sa aking Ama at inyong Diyos. Ayun ang nagpalitaw o lumalang kay Kristo. Anong ginawa? Inilagay ng Diyos sa bibig niya ang lahat ng inilagay ng Diyos ang mga salita sa bibig niya. At kanyang sasalitain sa kanya ang lahat ng aking inuutos. Kaya tinatanong niya kanina, nung manalangin daw si Kristo, salita pa ba daw ng Diyos yun? Hindi naman inuutos ng Diyos yun na dapat niya salitain sa tao Ang inuutos ng Diyos, tumawag ka sa Panginoong Diyos. Kaya sinunod ni Kristo, nanalangin siya sa Ama.
bilang tao, meron free will ang tao kung susunod. Kaya nga si Kristo naging masunurin eh. Dahil tao siya eh. Kasi ang isang Diyos, hindi sumusunod sa iba yan eh. Siya ang nagbibigay ng utos. Kaya sabi niya, ang utos ko, hindi ang mga daing ko ay mula sa Ama. Ang utos ko ay hindi mula sa akin, kundi sa Ama. Yung mga aral ni Kristo yun. Galing sa Ama yun. Kaya nung nanalangin siya, galing sa Ama yung utos ng Ama na manalangin ng tao sa oras ng paghihirap. Kaya nga, sabi niya sa Juan 3:8 na ako at ang Ama ay isa. Iisa yun sa gawa, sa kasalita. Yung sinasalita niya, na aral, galing sa Ama. At yung mga gawang kababalagan, galing sa Ama. Ano pa ba ang hula tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus? Kasi sabi niya, umiiral na daw eh. Dito po sa Genesis. Alam po, hanapin ko lang po yung talata. Sabi po sa Genesis 3:1 ay 3:15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Napakaliwanag po. Si Kristo ay binhi ng babae. O mula sa alabok. Binhi eh. Ibig sabihin, bunga yan. Hindi si Kristo, hindi siya likas na espiritu. Si Kristo po ay katulad natin na tao. Ano pong katunayan na si Kristo ay tao o galing sa alabok? Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative. Brother Mario ng MCGI, 7 minutes ito bro. Your time starts now bro. Nakamute ka bro. Okay, ito una kong tanong sa'yo. Tanong ko sa'yo, yung nagkatawang tao ba sa John 1:14 na berbo, si Kristo ba yon? Tama o hindi mali? Categorical. Tama yun. Si Kristo ang kinatuparan nun. Okay. Ibig sabihin, tanggap mo na si Kristo nagkatawang tao. Okay. Next question. Tanong ko sa'yo na bago. Sabi mo sa Lucas, si Kristo maghahari pa lang. Sabi mo sa Lucas, huwag kang magsisinungaling ha. Sabi mo yan kanina. Si Kristo maghahari pa lang. Tanong, si Kristo ba sa lupa pa lang maghahari o may kaharian na siya? Categorical. Nakalagay dyan, maghahari. Hindi sa lupa ang kaharian ni Kristo, kundi sa mga hari, sa langit siya maghahari, hindi sa lupa. Okay, kasi sabi mo kaganina sa Lucas nakasulat, si Kristo maghahari pa lang. Yan ang sabi mo eh. Kaya tinatanong kita, tanong ko sa'yo, si Kristo ba sa lupa pa lang maghahari o may kaharian na talaga siya? Categorical. May kaharian na siya. Okay, okay. Maganda to ha. Umaamin ha. Okay. Tanong. Nasaan yung kaharian ni Kristo na hindi sa sanlibutan ito? Nasaan? Ang kaharian hinanda para kay Kristo ay sa langit, hindi sa lupa. Okay. Ibig sabihin, tanggap mo na may kaharian talaga si Kristo na nasa langit. Okay, next question na ako. Tanong ko sa'yo, ayon sa Pilipos, ano yung kanyang hinubad? Sa Pilipos 2:5-6-7. Ano yung kanyang hinubad sa nakasulat doon? Yung pagka-Diyos ba o yung pagkatao? Categorical. Wala akong linatag na talatang ganyan. Pero Objection, moderator. Rebuttal na to kahit anong tanong. Pwede naman Pero magtanong. sasagutin ko siya, sabi ko sa kanya. Okay, so proceed lang daw, sasagutin naman.
Okay, ano yung hinubad sa nakasulat? Yung pagka-Diyos o yung pagkatao, categorical? Walang hinubad na pagka-Diyos si Jesus. Ang hinubad niya ay pagkapantay bilang Panginoon at nag-anyong alipin. Pagkapantay niya sa Diyos, ang hinubad niya. Okay, sabi mo, Next question. ang hinubad yung pagkapantay niya sa Bilang Diyos. Panginoon. Yung hinubad niya. Tanong ko sa'yo, dinugtungan mo, sabi mo bilang Panginoon. May nakasulat ba sa Pilipos 2:5-6-7 na yung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos? Bilang Panginoon, may mababasa o walang mababasa? May mababasa yun. Ayon sa Espiritu, si Kristo ginawang Panginoon. Hindi siya alipin, kaya nga Panginoon siya, nag-anyong alipin eh. Objection, moderator, Nagugat sa ka. Pilipos 2. Objection, Wait moderator. lang. Objection, bro Mario. Ano yan, bro? Okay, ang tinatanong ko sa kanya, sabi niya kasi, tanggap niya na ang hinubad ni Kristo, pagkapantay sa Diyos sa Pilipos ang nakasulat. Tapos dinugtungan niya na bilang Panginoon. Kaya tinanong ko siya, meron ba nakasulat dun sa Pilipos 2:5-6-7 na bilang Panginoon Okay. yung hinubad? Okay, May mababasa o walang mababasa, categorical? Okay, so negative, meron mababasa. bang counter objection? Meron po. Okay, proceed. Kasi ayun po ang tinutukoy na pagkapantay ni Kristo sa Diyos. Eh. Bilang Panginoon, hinubad niya yun at nag-anyong alipin. Napakalinaw po ng talata. Okay, so ganito, bro. Sumasagot naman si brother doon sa pagpapaliwanag kay tutul ka doon. Proceed pa din to. So, brother Next question. wait lang, bro. Paliwanag ka pa, bro, kung gusto mo paliwanag, 20 seconds or sabihin mo lang sige. next question. Proceed, bro. Antayin mo na lang ako matapos. Sige, thank you. Okay, next question na. Okay, babasahin ko yung Pilipos 2:6-7 na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring nararapat na isang bagay, panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Meron bang mababasa dyan na ang hinubad niya ay yung pagkapanginoon? May mababasa o walang mababasa? Categorical. Meron. Kasi paano ka mag-aanyong alipin? Ano bang anyo ng Diyos? Di ba Panginoon ng Diyos? Wait. Ayun ang hinubad niya, ang pagkapanginoon. Okay, sige. Next question na ako. Kasi pagka Diyos ang nakasulat ang hinubad eh. Okay, Ay, tanong wala, ko sa iyo. Bago, eto. Sabi rito, sa Magandang Balita Revised Version, ayan, ang nakasulat dyan, sabi dyan sa 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, sabi kay Kristo. Ano yung nakasulat? Tunay na Diyos o tunay na tao? Categorical. Tunay na maling salin yan. Hindi tunay na Diyos si Kristo dahil iisa lang ang tunay na Diyos. Dahil pinakilala niya ang Ama. Juan 17:3. Okay. Tanong, ano ang nakasulat? Tinatanong kita, categorical, sumagot ka. Tunay na Diyos o tunay na tao? Si Jesus. Ano ang nakasulat? Maling salin yan. Tunay na tao si Jesus. Categorical. Moderator, categorical, pasagutin nyo. Ano ang nakasulat? Okay, Kahit okay. siya'y tunay na Diyos o tunay na tao, categorical. Sumagot Okay. siya, wag siyang tumakbo. Okay, so ganito. Categorical yan eh. Ang pagpipilian dito, tunay na Diyos o tunay na tao. Pero kung hindi ka makapili, brother L, pwede kang magpaliwanag agad ng 10 seconds ha. So, gagamitin mo ba? Paliwanag ako. Okay, proceed, bro. Maling salin kasi yan eh. Sa ibang salin na medyo accurate. Hindi tunay na Diyos yan. Pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ay tumutukoy sa... Next question. Tanong, next question na. Tanong, nung magsalita si Yesu Cristo kay Pablo sa Damasco, ano yung nagsalita doon? Taong Kristo ba o hindi taong Kristo? Categorical. Tao, Taong hindi tao. Kristo. Tao. Yung Kristo kasi ang tagapamagitan ng Diyos sa tao at ang berbo ng Diyos ay ang taong si Kristo. Mababasa yan sa unang Timoteo. Okay. Okay, sabi mo, taong Kristo ang nakausap ni Pablo. May mababasa ka ba sa Acts na nakalagay verbatim taong Kristo ang kausap ni Pablo sa Damasco? May mababasa verbatim o walang mababasa taong Kristo? May mababasa sa May ibang mababasa. talata. Next question. Moderator, objection ako. Ang tinatanong ko sa Damasco kasi sabi niya, taong Kristo daw yung nakausap. Kaya Okay, tinatanong ko, may mababasa ba?
na Okay. yung nakausap ni Pablo sa Damasco, nakalagay verbatim, taong Kristo. May mababasa o walang mababasa? Okay. Bro, Sa Acts. okay na bro. So, Brother L, may counter objection ka or magja-judge na ako? Counter objection ko kasi Proceed, bro. sa tinutukoy na Biblia na tagapamagitan o magsasalita sa tao ay ang taong si Yesu Cristo. Kaya understood na yun na tao yung kausap ni Pablo. Okay, so ito yung judgment ko dyan, bro. Sabi naman ni Brother L kanina sa nadinig ko, may mababasa daw. Ngayon, pag either sangayon ka dun or hindi, talagang tatanggapin ko yun as a valid answer. Brother L, pwede kang magpaliwanag, bro. Proceed ka, bro. Ano yan, papaliwanag ko, bro? Yes, bro, yung sagot Bro mo. Rasa, bigay niyo yung sitas, taong Kristo, Wait, nakalagay wait sa lang, bro. Acts. Wait lang, bro. Wait lang, bro. So, ito muna yung last na question, yung may mababasa. Sabi ni Brother L, proceed ka, bro, sa sagot mo. I-explain. Or next question, pwedeng sabihin. Ang sagot ko nga may mababasa sa ibang talata Okay. ng tagapamagitan ng Diyos o nakakausap ng tao ay ang taong si Jesus, hindi Diyos. Time. Dahil 7 isa lang minutes yun. time. Okay, so segundo na lang yun mga kapatid. So dyan nagtatapos ang ating second stage ng ating debate mga kapatid. So dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother L. Pero bago yan, shoutout muna sa ating 103 na nag-live comments. The bread of our soul, wala na, puro na iwas sa tanong si L. Shoutout din kay Borge, nasa langit na si Jesus nung iisa lang ang trono sa langit. Shoutout din kay Giancarlo Malingsalin. Gusto, pamit mo na bro Mario ha. Gusto talaga pabor lang sa kanya MBB nga ang number 1 na ginagamit na salin sa debate ng INCA. Shoutout din kay Reme Derecho. Taong Kristo daw ang kausap ni Pablo sa Damascus. Hahaha. Shoutout din mga kapatid. Dito kay John Ray Cruz. Ano nga kung makikita nyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una, yung kinaroroonan niya ng una, yung pagkabuhay na muli. Paano nangyari yung kapatid buklod? Kinaroroonan niya ng una tapos pagkabuhay niya muli na nagpapatawa kay yata. Shoutout din kay Giancarlo, unti na lang ipit na. Shoutout kay Amy Alfonso. Oops, may ipit na si Bro INC. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastilan. Si Jesus ay tao. Mama niya si Maria, Mateo 13 verse 55. Papa niya si David, Mateo 1:1. Tao nga si Jesus. Ganyan ba? Iglesia ni Cristo. At Renzel Orbelo, balok to talaga pag-isip ng INC, taong bababa daw mula sa langit. Meron bang tao na nananggaling siya sa langit? So mga kapatid, ako tayo sa ating final conclusion. Mauna si Brother L ng Iglesia ni Cristo sa pagtutol mga kapatid sa ating paksa na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Your time starts now, bro. 5 minutes. Hello, tutol po ako doon kasi unang-una sa lumang tipan, ang kinikilala ng bayang Israel ay iisang Diyos lamang ang Ama na gumawa ng lahat ng bagay. Wala siyang kasamang ibang Diyos, mag-isa lang siya. Wala siyang kamanlalalang. Wala pong nilalang si Jesus o kamanlalalang siya ng Diyos noong una. Wala po tayong mababasang ganyan. At wala po tayong mababasa sa hula na may Diyos na magkakatawang tao. Ang mababasa po natin, papalitawin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa po umiiral ang paglalagyan niya ng salita. At ang pagsasalita po ng anak ng Diyos ay sa mga huling araw, Hebreo 1:1 hanggang 2. Wala pong aral si Kristo na nagsalita siya sa unang panahon. At nung sabihin niya sa mga Hudyo, bago si Abraham ay ako nga, ayan ay tumutukoy sa panukala o katalagahan ni Jesus na binabanggit bago pa umiral si Abraham sa halaman ng Eden. Sinabi na ng Diyos na ang paglitaw ni Kristo mula sa binhi ng babae. Ayun po ang tinutukoy niya. Hindi niya naman po sinabi na bago si Abraham ay umiiral na ako. Wala po. Si Abraham po ay pinangakuan ng Diyos na ang Kristo ang magiging binhi niya. Hindi po ang Kristo ang magiging Diyos niya. Wala pong ganong aral ang Biblia. Puro aral po pang mental po yun ng MCGI. Walang Diyos na nagkatawang tao. Ang tamang salin po
ang berbo o ang salita o ang pinangako ng Diyos ay natupad, naging tao. Yan po si Jesus. Naging tao ang salita. Naging tao o natupad ang sinalita ng Diyos na pangako niya noong una sa Roma 1:2-3. Na pangako pa lang po si Jesus noong una na kanyang ipinangako sa pamamagitan ng kanyang propeta na ipapanganak ang kanyang anak ng isang babae. Sa ibang talata, ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa kautusan. Ang panganganak po ng Diyos ay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, hindi po sa paglabas sa sinapupunan. Ayan po ang aral ng MCGI na pang-mental po. Wala pong mababasa sa Biblia na si Kristo ay inilabas sa sinapupunan o nanggaling sa sinapupunan. Ang mababasa po natin sa Juan 1:18, nasa sinapupunan. Ibig sabihin po, nasa tabi, nasa piling pa ng Diyos ang nagpakilala. Kung tatanggapin po nating nasa sinapupunan, hindi pa pala linalabas si Kristo, nasa sinapupunan pa lang, napakilala niya ng Ama. Wala pong sanlibutan ayon sa MCGI. Ayun po ang madalas nilang magicin na talata Galing daw sa sinapupunan ang nagpakilala. Ang mababasa nasa sinapupunan. Kailan po ba napunta si Kristo sa sinapupunan ng Ama? Nung paupuin siya ng Diyos sa kanyang kanan. Doon po, kaya bang sabi, ang nagpakilala ay nasa kanan o nasa sinapupunan ng Ama. Hindi po, ang nagpakilala sa Diyos ay ang pinagbubuntis ng Ama. Walang ganun po. Walang ganung aral po ang Biblia. Pansinin niyo po ang 1:18, nasa sinapupunan. Hindi po galing. Tapos yung karunungan, si Kristo daw po ang nagsalita. Hindi po si Kristo ang karunungan. Si Kristo po ang ginawang karunungan sa iglesia, hindi karunungan taglay ng Diyos, dahil mababasa sa 1 Korinto, sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos ay hindi napakilala ang Diyos. Kaya si Kristo po ginawang karunungan sa iglesia, sa mga tinawag, hindi po karunungang taglay ng Diyos. Diyan po nila minamagic ang talata Sa 1 Korinto 1:30, si Kristo ay ginawang karunungan sa mga tinawag para sa katubusan. Hindi po karunungang taglay ng Diyos. Dahil ang karunungan ng taglay ng Diyos, hindi po yan persona. Pinapalabas nila, iniuugnay po nila yan, yung karunungan sa kawikaan na nailabas na ng Diyos, na kung babasahin po natin ang kawikaan 8:1, ang karunungan ng Diyos ay babae, nasa lahat ng bagay at dakong gawa ng Diyos, umihiyaw at umiiyak. Hindi po si Kristo ang nasa lahat ng bagay ng gawa ng Diyos, kundi ang karunungan taglay ng Diyos. Bawat bagay na makikita natin. Thank you po. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan, mga kapatid. Sa paksa natin ngayon na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao ayon sa Biblia. Brother Mario ng MCGI, your time starts now. Nakamute ka, bro. Nakamute. Okay. Tinanong ko siya kaganina, mga kapatid, no, sabi ko, sino yung nagkatawang tao na berbo sa John 1:14? Sino ito? Sabi niya, si Kristo, si Jesus. Tanggap niya pala, nagkatawang tao si Jesus Bagsak na, giba na. Giba na. Ngayon, sabi niya, yung kawikaan daw ng 8, sabi niya, babae daw yon yung karunungan nagsasalita. Hindi niya nabasa yung kawikaan ng 7:4. Sabi doon, ituring mo ang karunungan na kapatid na babae. Ituturing mong kapatid na babae, mamahalin mo, na parang kapatid mong babae. Yun kasi ang tamang unawa dun Hindi ibig sabihin, babae yung karunungan. O kaya ligaw talaga iglesia nyo Tapos sabi niya pa, wala naman daw binanggit na mag-ama ang Diyos. Wala daw. Sabi ng Biblia, sa 1 John 5:1, ang sino mang sumasampalataya na si Jesucristo ang siyang Kristo, ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak, ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Meron palang nanganak at merong ipinanganak. Kaya sabi sa Mateo 3:17, merong isang tinig na mula sa langit at nagsabi,
ito ang sinisinta kong anak, na lubos ko siyang kinalulugdan. Anak pala yun eh. Sabi mo, hindi anak, pambira ka, no? Bago pa ipanganak si Kristo ni Maria, anak na siya ng Diyos. Basa, Galatia 4:4. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Nung dumating pala kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Sa makatuwid, anak na siya ng Diyos bago pa siya ipanganak ni Maria. Oh, ligaw talaga iglesia nyo eh. Tapos sabi niya pa kaganina, hindi daw manlalalang si Kristo. Sabi sa John 1:3, mag-mute ka bro. Sa John 1:3, sabi diyan, hindi malilikhaan lahat ng mga bagay kung wala siya. Sa Colossus naman, ng 1:16-17, siya ang una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Sa Hebreo 1:2 naman, ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Sa John 1:10 naman hanggang 11, ang sanlibutan ay ginawa rin sa pamamagitan niya. Tapos sasabihin mo, hindi siya manlalalang. Siya nga ang ginamit sa paglalang eh. Hindi malilikha ang lahat ng mga bagay sa John 1:3 kung wala si Kristo. Ligaw talaga iglesia nyo eh. Tapos sabi niya pa kaganina, sa Lucas, si Kristo daw ay maghahari pa lang doon sa Lucas. Tinanong ko siya, sabi ko, tanong, si Kristo ba sa lupa pa lang maghahari o may kaharian na siya? Sabi niya, may kaharian na siya. Nasaan yung kaharian niya? Nawala sa sanlibutan, nasa langit. Sabi niya, tanggap niya eh. Tanggap niya, Diyos talaga eh. Tanggap niya. Ngayon, no, ang dami niyang kinakalat eh. Ngayon, sabi niya pa sa akin, yung aral daw ng MCG ay pang mental. Sino ngayon ang lumalabas na pang mental? Tanggap mo, sa John 1:14, si Jesus yung nagkatawang tao. Sabi mo, tanggap mo. O sabi mo, tanggap mo rin. May kaharian si Kristo, wala pa sa sanlibutan. May kaharian na siya. Bago pa siya maghari sa sanlibutan, may kaharian na siyang nasa langit, tanggap mo rin. Ngayon, ang dami mong tinanggap eh. Nung pinabasa ko siya, sabi ko sa Magandang Balita, revised version, Pilipos 2:6, nakalagay kasi dun eh. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, yun ang nakalagay eh. Ano ang nakasulat sa talata? Tanong ko sa'yo, sabi ko sa kanya, tunay na Diyos o tunay na tao? Ayon sa mga apostol, hindi siya makasagot. Hindi siya makasagot. Tapos, tinanong ko siya ulit, sabi ko, doon ba sa Damasco, sino yung nakausap ni Pablo? Taong Kristo ba o hindi taong Kristo? Sagot niya, taong Kristo. Tinanong ko, saan mababasa na taong Kristo nakasulat ang kinausap sa Damasco, verbatim? Sabi niya, meron, pero walang binabasa. Lagi siyang meron pero walang binabasa. Meron daw sa ibang talata. Ang tinatanong ko sa Damasco, pambira, naubos yung oras ko, kapatid. Ang hirap palang kadibati nito. Tama talaga kasabihan nila, yung mga INC raw, maliliit ang utak. Alam mo kapatid, yung ulo, hindi lang patubuan niya ng buhok. Ginagamit din yung utak. Hindi lang ang ulo, tinutubuan ng buhok. Merong utak na nasa loob ng ulo, gamitin mo. At pag ginamit mo yung utak mo, basahin mo yung Pilipos 2:5-7, hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Tsaka mo tanungin sarili mo kung tao ba si Kristo o Diyos. Tinanong ko siya sa Pilipos. Ang sagot niya sa akin, ang hinubad daw yung pagkapantay na Panginoon. Pero sabi niya, pagka-Diyos daw na Panginoon. Saan mababasa pagka-Diyos na Panginoon? Binasa ko yung Pilipos 2:5-7. Walang nakalagay doon na hinubad yung pagkapantay sa Panginoon. Ang nakalagay, pagkapantay sa Diyos eh. Meron daw, meron. Ang bira. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang debate natin between MCGI and INC. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Mario. Bro, salamat ka bro. Okay, salamat po sa inyo mga kapatid sa mga nakapanood po ng video na ito. Binabati ko kayo ng magandang gabi. Salamat sa ating moderator, kay Bro Rasa, at sa ating katunggali na kapatid, si INC, si Bro L. Salamat sa iyo bro. Tandaan mo lagi, ito'y debate lang at dito sa debate, maglalaban tayo ng katwiran. Pero pagtapos nito, alisin natin ang mga galit sa puso natin. Kasi sabi sa Biblia, huwag makisama sa mga taong magagalitin. Kawikaan ng 22:24. Salamat sa inyo mga kapatid sa nakapanood po ng video na ito. Okay, at syempre yung Brother L. Salamat bro. Salamat bro Rasha sa
pagkasanang laban namin ni Bro Mario. Sana may natutunan po tayo na mula sa Biblia na hindi po dapat na matanggap natin na mali o tama. Salamat sa lahat ng nanood. Pasensya na po, una pong debate medyo hindi pa po tayo sanay sa mga debate na marami tayong talata na hindi na ilatag. Pero salamat pa rin sa inyo. Hindi na ako pwede mag-rebate. Salamat sa lahat. Okay mga kapatid, so Russia TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Mario ng MCGI mga kapatid, or si Brother L, yung bagong kaibigan natin ng Iglesia ni Cristo, at po pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. At syempre, you can follow them, Brother Mario, dahil meron din siyang content patungkol sa MCGI kung gusto nyo magsuri sa Ang Dating Daan o MCGI, at si Brother Elden sa Iglesia ni Cristo mga kapatid, for sure meron silang mga post, at kung gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya, you can follow them mga kapatid. And also please follow me, Russia Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live sa mga debate at podcast mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon mga kapatid. So maraming salamat sa lahat na nag-comment, at huwag kayong mahiyang mag-comment dyan dahil sisikapin ng dalawang ito na mag-reply kung meron kayong mga tanong. So mga kapatid, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Darkness fades when you are